Lumipas ang ilang mga araw. Binalita sa akin ni Mama na nilibing na nila si Uncle Ralph. Balak sana ni Auntie Ingrid na i-cremate siya. Pero hindi pumayag si na Mama, pati na ang kapatid nito. Dahil ang hiling ng yumao nilang papa ay ang magsasama sila sa mausoleum kung sino man ang susunod sa kanila. Galit na galit ang auntie ko. Pero hindi dahil sa desisyon nila Mama, kundi sa ginawa ni Uncle Ralph. Dalawa na lang kaming natitira, anak. Ani ng Mama ko nung siya'y nagbantay sa akin sa ospital. Sorry, Ma. Tumingin to sa akin at sinabing, hindi anak. Hindi ka dapat humingi ng sorry sa akin. Loko-loko din kasi ang uncle mo. Alam na namin na darating din ang panahon niya. Hindi lang namin inaasahan na sa ganong paraan mangyayari yun. Okay lang ho ba kami ni Auntie Ingrid? Hindi siya galit sa iyo, anak. Gusto nga niya na siya magbayad sa bills mo rito. Kaya lang, may nauna na sa kanya. Ma? Salamat. Wala yun, anak. Basta lagi mong tatandaan. Nandito lang kami ng papa mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Alright. Biglang sabi ni Tito Sam na doktor ko. O Sam, ano nang balita? Tanong ni Mama sa kanya. Nasaan si Kuya? Tanong nito. May binili lang kasama si Dominic. Mabuti pa hintayin ko na lang. At umupo to sa silya. Hindi ka ba busy? Hindi, ate. Second na lang ang huling pasyente ko ngayong araw na to. Kamusta na nga pala si Bing? Asawa ni Tito Sam. Okay naman siya. Malapit ng mga anak. Bilis niyo ah. Natatawang sabi ni Mama. Si Bing kasi ate, masyadong selosa. Lahat na lang ata ng nurse o babaeng nalapit sa klinik o dito sa ospital, pinagseselosan niya. Kaya ayun. Malapit ang lumabas ang pangatlo namin. Kwento nito. Nandito na kami. Dinig namin kay Papa. O Sam. Kuya, mabuti at nandito ka na. Anong balita? Tungkol sa mga sugat ni Ken, okay na siya. Nagsisimula na maghilom ang ibang sugat niya. Yung sa balikat naman niya, wala namang butong natamaan. Flesh wound lang ito. Kaya maghihilom na yan within a few days. Pero yung sa hita niya, Ken, tumingin sa akin si Tito Sam. Ikakas muna natin yan ng 1 buwan para maghilom ng maayos ang sugat mo dahil natamaan ang buto mo. Pero makakalakad ba ako ng maayos nito, Tito? Makakalakad ka, pero hindi na gaya ng dati. Okay lang po yun, Tito. Basta makakalakad uli ako, tatanggapin ko tong parusa sa ginawa ko. Sabi ko na natahimik silang lahat na nakatingin sa akin. Ay, nostalgic ano, Kuya? Tanong ni Tito Sam kay Papa. Anong nostalgic? Wala ka bang naaalala? Tanong niya na tumingin sa akin si Papa at natawa siya. Loko ka talaga, Sam. Sabi ni Papa sa kanya.
Nararapat lang na pinangalanan mo siya kay Papa. Kenneth. Ay nako. Mali sigurong ginawa ko. Sagot naman ni Papa sa kanya. Okay lang yan, kuya. At least, buhay pa si Papa sa katauhan ni Ken. Ay nako, huwag mo nang ipaalala sa akin yan, Sam. Sabi ni Papa sa kanya na tumawa lang siya. Well, I have to go. Paalam ni Tito Sam sa amin. Ken, pwede ka na makauwi bukas. Na-prepare ko na ang release papers mo. Ani niya at lumabas na siya. Inayos ko na yung bodega natin dun sa baba. Dun ka na muna matutulog. Oo, nilinis na namin yun, anak. Nilipat na rin namin yung kama mo dun. Saad naman ni Papa sa akin. Salamat sa inyo. At niyakap nila ako. Dominic. Tawag ni Mama sa kanya na lumapit at sumali sa amin. Nakauwi na ako ng bahay at sa baba na ako natutulog. Parang kwarto na rin to dahil ginaya nila ang design ng kwarto ko sa taas para daw maging komportable ako. Pero nagigising ako ng madaling araw dahil kumikirot ang sugat ko at naalala ko si Ma'am Chelo. Tinitignan ko palagi ang phone ko. Baka kasi nag-text siya o may miss call ako. Sinubukan ko na rin tawagan ng phone niya. Pero naka-disconnect na to. Tila ayaw na talaga niyang may connection pa kami sa isa't isa. Tinutulungan ako ni Papa pag nasa bahay siya. Habang inaasikaso naman ni Mama ang mga kailangan ko. Pati na rin si Dominic. Tumutulong na rin sa akin. Kung kailangan kong pumunta ng banyo o di kayo tumambay sa labas ng bahay. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik na rin ang lakas ko. Naghilom na rin ang sugat ko sa balikat, pati na rin sa aking leeg. At yung mga pasa ko sa katawan, maliban lang sa sugat ko sa hita, na nakabalot pa rin to ng semento. Dinalaw ako ni Dayan, na ngayon ay nag-resign na sa opisina at nagbabalak na lang na sumunod sa kapatid niya sa London. Mahirap kasi Ken eh. Sabi niya sa akin na naiintindihan ko naman. So yun na ba talaga ang desisyon mo? Gumiti siya at tinawakan ng kamay ko. Oo, at pasensya ka na sa kakulitan ko sa'yo noon ha. Wala yun. At maya-maya napapansin namin si Dominic na nakikinig sa aming dalawa. Hoy, Bugoy! Tawag ni Dayan sa kanya na agad naman tong lumingon. Alagaan mo tong kuya mo ha? Always naman, Miss Beautiful. Sabi ni Dominic sa kanya na tumawa lang kami. Pilyo talaga yung kapatid mo, Ken. Always naman eh. Kuya! Nagtawanan kami ni Dayan. Hinatid ko siya sa may gate namin habang nakakrutches ako. Alagaan mong sarili mo ha? Paalala ni Dayan sa akin. Walang problema. At yumakap to. Salamat, Ken. Walang anuman yun, Dayan. At tumalik siya sa pisngi ko bago siya tuluyang umalis. Nabumulyaw pa ang mga tambay sa labas nung makita kami. Mga loko-loko talaga kayo. Natatawang sabi ko sa kanila.
Lumipas pa ang ilang linggo. At sa wakas ay tinanggal na rin ni Tito Sam ang cast ko. Tinulungan nila akong tumayo. At dahil na rin sa rehab na ginawa nila sa paa ko, nakalakad na ako ng maayos. Na hindi ko na kailangan pang mag-crutches. Yun nga lang, paika-ika ako maglakad. Resulta sa balang tumama sa buto ko. Salamat, Tito. Natutuwang sabi ko sa kanya na natuwa rin siya sa progress ko. Pwede na akong bumalik sa trabaho nito. Sabi ko sa aking mga magulang na naiyak pa si Mama. Take your time, Ken. Ani naman ni Tito Sam sa akin. Hindi, Tito. Kailangan ko pa mag-report sa kanila kasi gusto ko na rin po mag-resign. Hinakmayan ako ni Papa. Nasa likod mo lang kami. Kung ano man na maging desisyon mo, Ken. Paalala ni Papa. Dala pa rin namin ang crutches ko. Baka daw kasi kailanganin ko to. Para na ring suporta kung sasakit ang hita ko. Tumawag naman ako kay Ma'am Nanette na mag-report na ako sa trabaho bukas. Natuwa pa siya at in-inform na rin niya ang bagong manager namin na papasok na ako bukas. Kinabukasan, sinakay ako sa jeep ni Papa. Sinamahan nila ako sa opisina at pinarada pa niya sa loob ng garahe ng building ang kanyang jeep at sinamahan nila ako sa taas para kunin ang mga gamit ko. Nagsitayuan ang mga kasamahan ko nung pumasok ako sa office. At yung iba, pumalakpak pa sa kabayanihang ginawa ko raw para iligtas ang kasamahan namin. Sinalubong ako ni Jepoy at niyakap niya ako. Salamat, pre. Ani ko sa kanya. At lumabas na yung bagong manager namin na si Sir Marco. Ken, ready to go to work? Ngumiti naman ako at sinabing, sorry po sir, pero ito na po yung huling araw ko rito. Nagulat silang lahat. Maya-may niligpit na ni na Papa at Dominic ang mga gamit ko sa cubicle. At napansin ko na nakatingin sa amin ang mga kasamahan ko. Ken, tawag ni Bethany sa akin. Hinihintay ka ni Ma'am Nanette sa labas. Sige. Pa, kayo na po bahala rito Hintayin niyo na lang po ako sa jeep. Sige anak. Sinamahan ako ni Bethany na ngayon ay tumatayong receptionist. At sinalubong ako ni Ma'am Nanette. Natuwa siya nang makita ako. Welcome back. Thank you po. Sabay abot ko sa kanya ng sobre. What's this? Resignation letter ko po, Mama. Oh, come on. Let's go upstairs. Somebody would like to meet you. At sumakay kami ng elevator at umakit na sa itaas. Pumindot siya at nagtaka ko. 7? Yup. At ginitian niya ako. Umakyat na yung elevator papunta sa 7th floor. At nang dumating na kami, nakita namin na may naghihintay na sa labas. Hi, Ken. Bati niya sa akin nang lumabas ako. At napansin ko na hindi lumabas si Ma'am Nanette. Go ahead, Ken. Si Sheila na ang bahala sa'yo.
Take care and good luck. Sabay sara ng pinto ng elevator. Right this way, Ken. Teka, ikaw yung secretary ni... Oo. Sir Miguel would like to see you before you leave. At kumutok na siya sa pintuan. At pumasok na kami sa loob. Sir, Kenneth is here. Nakita ko na nagsusulat to sa desk niya. Thank you, Sheila. Is there anything else you need, sir? That would be all. Oh, and tell everyone outside to take a break. Yes, sir. Natumingin sa akin si Sheila at ngumiti ito bago lumabas ng office. Have a seat, Ken. Offer sa akin ni Sir Miguel. Good morning po, sir. Glad you are safe and well. Thank you po, sir. I heard you are resigning. Is that true? Opo, sir. Is this about my daughter? Tanong niya na tumayo siya at naglakad papunta sa bintana, saka tumingin sa labas. Ay, hindi po, sir. Nakapag-decide na ba ako na para sa ikabubuti ng kumpanya? Para hindi ko ito mabigyan ng kahihiyan. Kaya naisipan ko pong mag-resign. Sumikat na pala ang araw. Mabuti naman. Kasi ilang araw na rin nagdidilim ang kalangitan. Biglang sabi niya na irrelevant sa pinag-uusapan namin. Oo. Sagot ko na humarap siya at nagsabi ng, ay. Umupo sa kabilang upuan sa harap ng desk niya at tinignan ako. Alam mo, Ken, bilang ama, masakit sa loob kong sinapit ng anak ko. Ninong pangalawang beses nang nangyari sa kanya to. And my God, you gave her so much pain. Napayoko ko at napahiya. I have never seen her like that. And to think she gave her world to you. And you simply blow it. Dagdag pa niya na naiintindihan ko ang galit niya sa akin. But I would also like to thank you for giving her the time of her life. Ho? Napatingin ako sa kanya. I love my daughters, Ken. I don't pry on their personal lives unless I have to. After what she had gone through with Alex in the past, I thought hindi na to magmamahal pa. But when I heard about you and her from Divina, I didn't even want to stop you guys from whatever you two are doing. Because knowing my daughter, Ken, once she gives her heart, she will also give all that she is. Napahiya ako dahil labis kong nasaktan ng anak niya. I'm sorry to hear about your uncle. Thank you po, sir. At muli itong tumayo at lumapit sa gilid ko. Pinatong niyang isang kamay sa balikat ko. Give her time to heal. If her love is still there, she will come back. Otherwise, tumingin ako sa kanya. You need to move on. Payo niya. Nanapayo ko ako.
Thank you po, sir. At nagpaalam na ako. Thanks for all your hard work, Ken. Pasasalamat sa akin ni Sir Miguel. At nagpaalam na ako. At naglakad na papunta sa pintuan. Ken. Sir? You will know if she still loves you. Po? Paano po? You know how she is, right? Napangiting sabi niya sa akin. Nakinabahan ako bigla. Opo, sir. Good. So heal yourself while she's away. You'll need it. At bumalik na siya sa upuan niya. At lumabas na ako ng office nito. Okay na ba, anak? Tanong ng ama ko nung sumakay na ako sa jeep niya. Okay na pa. Mabuti naman. Pa? Bakit, anak? Salamat sa tulong niyo. Niyakap ako ni Dominic na nakaupo sa likod. Nandito lang kami, kuya. Gugulpihin kita pag kinakailangan. Pinatukan siya ni Papa. Biro lang eh. Ano niya na natawa kaming tatlo. Uwi na tayo. Pinandar niya na ang jeep at lumabas na kami ng parking lot. Bago pa kami makalayo, tumingin ako sa side mirror. Tinignan ko ang building ni na Ma'am Chelo at ang dating office niya sa 3rd floor. Paalam. Nani ko sa aking sarili at sumandal sa upuan. Habang tumitingin sa mga nadadaanan naming sasakyan at mga tao sa labas. Nag-aahanda na siguro ng tanghalian ng mama mo ngayon. Ani ni Papa. Bangus daw pa! Woo! Sumigaw si Dominic. Nanatawa kami ni Papa. Bangus ulam natin. Sabi muli ni Dominic. At sabay-sabay kaming sumigaw. Natinignan pa kami ng mga tao. Three years later. Manang Fe, natapos ko na po yung libro niyo. Ani ko sa kanya nang lumabas ako sa office nito. Talaga? Ay, salamat naman. Habang inaasikaso niya mga customers niya sa bakery shop. Tulungan ko na po kayo. Manong ilan po ang gusto niyo? Tanong ko sa bumiling mama sa labas. 3 supot ng pandesal. Sige po. Binalot ko to at inabot kay Manang Fe ang bayad. Naku, naabala pa kita, Ken. Wala to, Manang. Oh, teka, nandiyan na pala si Christy. Ani ko sa kanya nung dumating na ang apo niya, galing eskwelahan. Christy, tulungan mo nga ako, nang makauwi na yan si Ken. Salamat, Kuya Pogi. Ikaw talaga. At kinuha ko yung bag ko sa likod at nagpaalam na ako sa kanila. Teka, dalhin mo na to. Hindi na po, Manang. Pero pinipilit niya akong kunin ang binalot ng pandesal. Sige na. Mura nga lang sinisingil mo sa pagbalanse sa libro ko dito sa bakery eh. Sige po. Salamat.
Oh, Chris, una na ako. Manang. Sige, ingat ka, Kuya Pogi. Ingat ka, Ken. Ani naman ni Manang Fe. Lumabas na ako at nilagay sa loob ng kotse ang bag. At sumakay na ako. Dala ko ang kotseng binigay ni Ma'am Chelo sa akin na pinangalanan niyang Pinky. At hindi na ako nahihiyang dalhin to. Maya-maya tumunog ang phone ko. Si Mama ang tumatawag. Ma? Napatawag ka? Nasaan ka na, anak? Ito po, katatapos ko lang kinamahan ng Fe. Pauwi na rin ho ako. Ganun ba? Sige, hintayin ka na namin dito sa bahay. Naganda na rin ako ng hapunan. Sige, Ma. Ingat ka. At binaba niya na ang phone. Nakita ko ang pangalan ng kalye. Naalala ko ang dating opisina na pinapasukan ko noon. Kaya naisipan kong dumaan. At saktong pinarada kong kotse ko sa harap ng building. Lumabas ako at tumayo sa harapan nito. Maraming alaalang bumalik sa isipan ko nung nandito pa ako. Si Jeboy, si Jet, pati na rin si Aldion at si Dayan, si Lisa, at lalo na si Ma'am Chelo. Ken? Ikaw ba yan? Nung nilingon ko to, nakita ko si Roxanne. Hoy, kamusta ka na? Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka na? Eto, nagfi-freelance accountant ako. At ayun, galing ako sa isang client ko. Mabuti naman kung gano'n. Napansin ko na buntis na naman to. At napansin niya na nakatingin ako sa tiyan niya. Oo, pangalawa na to. Ikaw, may asawa ka na ba? Wala pa. Oo nga pala. Guess who's back? Si Ma'am Chelo? Sagot ko nang umiti siya. Bumalik siya 6 months ago at kinuha uli ang pwesto niya kay Sir Marco. Mabuti naman. Sagot ko na tinignan niya lang ako. Wala na yun. Matagal na eh. Saka wala na rin kami. Ngumiti lang siya at niyakap ako. It's good to see you again. Nang may biglang bumusin ng kotse sa amin. Ken! Sumigaw yung driver. Charles! Pare, kumusta na? Okay lang, men. Shucks, pogi pa rin ah. Pilay naman. Ox lang yan. At least pogi pa rin. Ano pare, may kasunod na? Oo nga eh. Napasarap ang lambingan namin ni Mrs. Kaya ayun. Proho ka, ang init kaya nito. Ani ni Roxanne nung sumakay na siya sa kotse nila. Sige, ingat kayo ah. Kailangan ko na rin umuwi. Sabi ko sa kanila. Ken, alam mo yung bahay namin, di ba? Tanong ni Charles sa akin. Oo, bakit? Kung wala kang gagawin sa Sabado, pumunta ka sa birthday ng panganay namin. Oo nga, Ken. Para naman makita-kita tayong mga dating office mates mo.
Tignan ko lang. At umalis na sila nang matapos ako magpaalam. Nakatayo pa rin ako nang umalis na sila Roxanne. At nakatinga lang nakatingin sa opisina ni Ma'am Cielo sa 3rd floor. Nang biglang may lumabas ng BMW mula sa parking lot ng building. At saktong huminto to dahil traffic. At nagkatinginan kami bigla ng driver. Nakumabog ang dibdib ko nung makita ko siya. Ma'am Cielo. Nagulat din siya nang makita niya ako. Nginitian ko siya at gumaway ako na nakatingin lang siya sa akin. At nakita ko na may bata siyang sakay sa likod niya. Nakapag-asawa na siguro siya. Ani ko sa aking sarili na hindi ko na hinintay pang kawayan niya ako o batiin. At paika ako naglakad pabalik sa kotse. Nung nilingon ko siya, nawala na to. Kaya tuluyan na akong sumakay sa sasakyan. Napaisip ako sandali. At tila napangiti ako sa tuwa nang makita ko siya. Ang ganda-ganda pa rin niya. Sabi ko na pinaandar ko na yung sasakyan. At umalis na ako. Malapit na ako sa subdivision. Nang may biglang mabilis na kotseng dumaan sa gilid ko. Napamura tuloy ako sa galit. Dahil muntikan na ako nitong banggain. Loko yun ah. Pagdating ko sa amin, pinarada ko na yung kotse ko sa labas ng gate at pumasok na ako. Ma, andito na ako. Nasinalubong naman ako ng kapatid ko. Kuya, may bisita ka. Ha? Sino? Tanong ko na lumabas ang mama ko. At tila natutuwa pa siyang sinalubong ako. Anak, pasok ka sa loob. Bakit? Basta. At tinira niya ako papasok sa bahay. At nagulat ako sa nakita ko. Ikaw? We need to talk. Sige, iwan na muna namin kayo Sabi naman ni Papa sa amin. No, Tito. I need to talk to Ken elsewhere. Sige. Kenneth, let's go. Yaya niya sa akin na kinabahan ako. Sumunod ako sa kanya sa labas. At nakita ko siya naghihintay sa labas ni Pinky. Well, malditang sabi niya. Kaya binuksan ko yung pinto ng kotse. At sumakay na kami. Saan tayo? Sa kondo. Na hindi man lang niya ako tinitignan. Sige. Tahimik lang siya nung nasa daan na kami. So, kamusta ka na? Hindi niya ako sinagot. Nakwento ni Roxanne sa akin na bumalik na sa office. Sabi ko na hindi pa rin niya ako pinapansin. Kamusta ang bahay mo sa... Shut up and drive. Malditang sabi niya. Kaya natahimik na rin ako at nag-drive na lang. At pagdating namin sa condo niya, use your key. Utos niya nung nasa taas na kami. Kaya binuksan ko ang pinto
At tinulak pa niya ako papasok sa loob. Follow me. At sumunod naman ako sa kanya. Napansin kong tila nagbago ang kondo niya. Saan tayo? Hindi ko na natapos. Dahil alam ko kung saan patungo ang hallway na to. Binuksan niya ang pinto. At muli kong nakita ang gym niya. Put that on. Sabi niya na binato ako ng gloves, kagaya nung sa UFC. You will know if she still loves you. So heal yourself up. You'll need it. Naalala kong sabi ng papa niya. Teka. Sabi ko agad nung makita ko nagsusuot na rin siya ng gloves. At nagtatatalon pa to ng mahina na sumusuntok pa siya. Teka lang, tignan mo naman ang kondisyon ko. I could care less about your condition. Come on, give me the pleasure of kicking your ass, Kenneth. Sabi niya na nagmamandali akong suotin ng gloves na binigay niya habang umiilag-ilag sa mga suntok niya. Teka lang! Napinatid niya ako sa gilid na napayuko pa ako. Pero agad akong tumayo nang susuntukin niya na ako sa mukha. Teka lang! Napatras ako palayo sa kanya na mabilis tong lumapit sa akin. A promise is a promise, Kenneth. Oo. Nangako ko noon. Pero pwede naman nating pag-usapan to, di ba? Pero wala. Hindi pa rin siya tumitigil sa kasusuntok niya. Kaya nung nasuot ko na yung gloves ko, wala na akong nagawa kundi pumorma. Nag-sparring na kaming dalawa. Na nagulat pa siya dahil nakaka-level ko na siya sa labanan. Taking lessons? Tanong niya habang pawisan na siya. Sinunod ko lang yung advice ng papa mo. Wait, my dad gave you an advice? Gulat niyang tanong na sinuntok ko siya at nakailag ito. Oo, sabi niya, heal yourself up at maganda ako. So that's why. So who's your teacher? Papa ko. Well, your dad is doing good so far. Namigla siyang yumuko at gumawa ng leg sweep na natumba ko nung tinamaan ng paa ko. Agad siyang pumatong sa ibabaw ko at pinagsusuntok ako na wala akong nagawa kundi mag-cover para hindi ako tamaan. Panay ang suntok niya sa akin. Nang biglang may tumulo sa braso ko at narinig ko siyang umiyak. Cello. Tawag ko sa kanya na hindi pa rin siya tumigil. Kaya nung nakatsyempo ko, nahawakan ko ang dalawa niyang kamay at nakita ko naluluha siyang nakatingin sa akin. I hate you! Sigaw niya na nagpupumiglas pa siyang makawala sa hawak ko. Cello. Tawag ko sa kanya na hindi niya ako pinansin. Cello, na-miss kita. Dahan-dahan na siyang tumigil at umiyak. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo noon. Ni hindi ko nga mapatawad ang sarili ko nung sinaktan kita.
Sabi ko sa kanya na tumingin siya sa akin. Kumalma na siya. Kaya binitawan ko ang kanyang mga kamay. Na tinakpan niya ang mukha niya gamit ang mga to. At umiyak siya ng umiyak. Tinukod ko ang dalawang siko ko para makabangon. Nang biglang, "Fooled you!" Sabay suntok niya sa mukha ko. "Bakit?" Tanong ko sa kanya bago ako nawala ng malay. Nagising ako sa hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong nawala ng malay. At nagulat na lang ako nung makita ko ang mukha ng batang nakatingin sa akin. "Mami? Mami!" Tawag ng bata. Na nakita ko lumapit si Ma'am Chelo sa akin. At pinitik ang noo ko. Lampa pa rin as always. Sabi niya nang lumuhod siya sa likod ng bata. Na agad namang lumapit ang bata sa kanya. At niyakap siya. "Mami!" Dinig kong sabi ng bata sa kanya. "Mom, don't be afraid. He won't hurt you." Bumangon ako at umupo. "Baby, meet Kenneth." Pakilala ni Ma'am Chelo sa akin. "Kenneth, meet my son." "Hi." Bati ko sa bata. Nang umitito sa akin. At nagulat na lang ako nung namukhaan ko siya. "I'll see you soon, Dad." Sabi ng bata sa akin. Teka. I went away because I'm so confused. And realized that I'm carrying him inside me. And made me think about us. And the whole ordeal. But after giving birth to him, I realized that I don't need to go away. Sabay halik niya sa pisngi ng bata. "Kenneth, whatever happened in the past, I'm leaving it all behind me and started a new life with my son." It made me realize that the more he grows up, the more he feels lonely without knowing his father. So, tumingin siya sa bata at sinabing, "Kenneth, I would like you to meet your dad. Kenneth." Nagulat ako sa sinabi niya at napatingin sa bata. Bigla na lang ako napaluha. Anak ko siya? Hinarap niya ang bata sa akin. Go to daddy. Sabi ni Ma'am Chelo sa bata. Na tumakbo naman to papalapit sa akin. At niyakap niya ako sa leeg. Daddy! Ha? Anak ko? Anak ko siya? Anak ko? Natutuwa kong niyakap ang bata na nakita kong naiyak si Ma'am Chelo habang nakatingin sa amin. Anak ko? Anak ko? Natatawa ako sa tuwa nang gumapang naman palapit sa amin si Ma'am Chelo at niyakap niya kami.
na agad ko rin siyang niyakap. Patawarin mo ko. Ani ko nakita ko umiiyak na rin to. Okay na. Pinapatawad na kita, babe. Natuwa ang puso ko nung marinig ko to. Babe, anak. Hinalikan ko ang bata sa noo. At hinalikan ko si Ma'am Chelo sa labi. Kenneth, show daddy your trick. Sabi ni Ma'am Chelo sa anak namin. Nangumiti naman ang bata at humarap ito sa akin. Daddy. Hinawakan niya ako sa mukha at tumingin siya kay Ma'am Chelo. Go ahead, baby. Show daddy your trick. Tumingin sa akin ang bata at ngumiti ito. Daddy. Stupid. Stupid. At nagulat na lang ako nung sinuntok ako sa mata. Wow! Galing ng baby ko. Natuwa pa si Ma'am Chelo. Na narinig kong tumawang anak ko nung natumba ako sa sahig. Oh my God! Napatingin kami sa may pintuan at nakita namin napapailing si Ma'am Divina nung makitang sinuntok ako ng anak namin ni Ma'am Chelo. Violent as always. Sabi niya sa may labas ng gym na nagtawanan na lang kami at sinakyan ako ng anak ko at humiga naman sa tabi ko si Ma'am Chelo. I love you, babe. Ani ko sa kanya. I miss you. Sabi niya naman sa akin at inunan niya ang braso ko. Habang dumapa naman sa ibabaw ko ang anak namin. Mahal kita. Napatingin ako sa kanya. Basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Humawak siya sa kamay ko. Mahal kita maging lumpo ka man. Kanta niya sa akin. Sabay halik niya sa labi ko. I love you, babe. Napangiti ako sa kanya.